The Davao City 819 DXUM. Welcome to the Balikibro program din sa DQM Radio kay 819 kHz sa oras alas 12:30 ang todalawa na sa panlonay sang tud sa adlaw sa Badukini si Mori Azaria Gilbert Menyosa Patsipikas Lawak Engineer Ronel Madres sa Roy Johnson tong station manager magatimbay kanang tanan 0929-311-3484 ang itong number kanyo abot mangutana o yun man gusto link now sa ato ang mga online classes na just inform me and atong online classes gipaygayon matag Miyerkules gabi sa alas 7 ug Sabado gabi sa alas 7. Okay, and alang sa tanan natong mga listeners now kaninyo nga dunay gibati sa panglawas, may the words that will come out from our mouth will bring healing to you and bring deliverance to you and bring life to each and everyone. To those who are lonely, to those who are down, may depressed, may the light of His mitzvah bring forth simcha, bring forth joy to each and everyone who are serving Hashem, as mentioned in the book of Tehillim 100 verse 2. Ivdu es Hashem bisimcha. We need to serve Hashem with joy. Mga lagad na kaniya nga adunay kalipay. Okay? Og hinaot nga kamo matuboy, na ma-elevate ang inyuhang nishama. Now, talking about nishama, now, mga kaigsunan, remember, mao kini ang nag-emanate sa atong body. The word emanation, o nag-animate, I should say, nag-animate na ang ato ang lawas kung walay ni Shama, stalemate siya. As a matter of fact, ang atong pagkatulog gitawag siya 60th portion of death. Kung baga bahinon nimo ang kamatayon sa 60, ang 1 ana mao ang pagkatulog tungod kay ang nishama now ni depart sa body sa tao pero still naginawa pa ang tao nga naman tungod kay dunay portion of the soul tungod kay ang soul adunay 5 levels now 5 ka level ang soul. We can find nishama and then nefesh, then ruach, or nishama, ruach, nefesh, and then chaya, and yachida. Ang nishama, makita nato sa tak na nga gihimo ang tao in the book of Genesis chapter 2 verse 7. Kung tanaw na to ang Genesis chapter 2 verse 7, makita nato makaigsunan na gipurma ni Hashem ang lawas sa tao gikan sa abog, and according to the Talmud, all dust from the four corners contributed for the formation of the body of Adam Harishon, or the first man. And then we can find na sa dihang napurma na ang iyang mga limbs, ang iyang lawas. In verse 7, it says, Vayetzer Hashem Elokim et ha'adam, afarmin ha'adama, vayefach vi'afav, nishmat chayim, vayhi ha'adam lenefes chaya. So you will find the term nishmat chayim. Mo niya siyang nishama. Nishama chayim. Now in this particular verse, we can find the 3 levels now of the soul. Nishama, and then you will find nefesh,
and then Chaya. Okay? And then in the book of Ecclesiastes 12, verse 7, we can find that the dust shall return, or the body shall return to the dust, and the spirit, Ruach, will go back to Hashem, who is the source. So we can find Ruach, which is another level of the soul. So Ruach is another level of the soul, and that is Ecclesiastes 12, verse 7. And then we can find also in the book of Tehillim, or the book of Psalms, now chapter 22, verse 21, makita nato na si King David, kung tanaw to sa English, doon na kayo makita na my life nga term, akong kinabuhi. Now, nga giterm ni mao ang gitranslate sa gisulti ni King David. For example, save my life from the sword, my precious life from the clutches of a dog. Okay? Twice in English the term life mentioned. Whereas in Hebrew, we can find that there are two terms in Hebrew that is connected to the soul. It says, Hadzela mikireb nafshi. Or you'll find the word nefesh. Nafshi means my soul. And save my soul, save my life. Miyad kilib yakhidati. From the hand of the dog. Save my precious life, or my precious life from the clutches of the dog. In Hebrew it says, Miyad kilib yakhidati. You'll find the term yakhida. Now, and it's very rare na makita nato ni ang term yakida. Only King David now applied the term yakida to the level of his soul. Tungod kay kini siya mao ang highest level of the soul, because this is the unity between Hashem and the soul of a person. So we can find sa ato ang mga verses nga ibasa now in the book of Genesis 2 verse 7, we can find the term nishama, we can find the term nefesh, and we can find the term chaya. And Ecclesiastes 12 verse 7, you can find the term ruach, and sometimes translated as wind or spirit. And in the book of Psalms 22:21, we can find the term yakida. Okay, let's focus on the nishama. Tungod kay kining chaya og yakida, according to the sages, kini siya mao ang unification between the soul of a man and Hashem himself. So taas di siya nga level. And when it comes to day by day functions of the soul and the body, kining tulo mao ang kanunay naga-move. Number 1 is nishama, number 2 is ruach, and number 3 is nefesh. Okay? Ang nefesh naa siya sa left ventricle of the heart, o ang nefesh mao ang nag-supply og dugo sa atong brain o ganto sa atong system. And whereas ang ruach or spirit mao kini ang naa sa right ventricle of the heart, nasa tuong bahin sa itong kasing-kasing, producing oxygen, nagaproduce og hangin. Tungod kay ruach itself is wind or air or oxygen. And then it is connected to the vital organs of our body, mao ang kidney, now ingon man ato ang lungs, uban pa. Now kini siya, now mao daw ang
butang nga connected ngadto sa umado ang part sa body nga connected ngadto sa ruwah. Okay, let's focus on the nishama. Ang nishama gikan siya kay Hashem mismo. Now, it is a spark of the Creator Himself nga mao ang naghatag o animation sa body. Nga kung wala ang nishama, ang body, kung baga, dili siya kalihok, walay movements. O ang nishama usab, dili pod siya ka fulfill sa mission or maka-accomplish sa kabubuton ni Hashem without the body. That's why we need both the nishama and the body. Kinahanglan nato ang nishama nga mao ang spark of the Creator nga mao nagbuhis tong lawas. And doon ay nangutana, how about ang mga tao nga na daw sa kasalanan, na daw sa kahilayan, dili na siya mawala ang reality nga ang nagpabuhi anang tawana mao ang nishama, which is the spark of the Creator. Karon ang spark sa Creator nga sa sulod nato, ang katuyuan ngano nga naa ni nato aron nga mao kini ang mo rule in connection to the divine aspect of our being. Ang balaang kumbaga godly kung sa laing pagkasulti, no? Most commonly. Now, godly aspect nga kining nefes naga-oppose. Kaya ang nefes nga mao ang naa sa left ventricle nga nasa atong blood, animalistic ang iyang mga inclination. Gitawag siya the animalistic side of the soul. So ang soul doon ay animalistic side o doon na po siya ay divine side. Abi ninyo, atong mga sinultihan diri sa Pilipinas, makita man nato ang connection. Diba, kung naay mga taong mga badlungon, mga taong mga bisyoso, abusado, diba, mo ana man ta nga, animal ning tawhana. Hayop ka, no? Isulti pagbitin ka, baboy ka, leon ka, tigre ka, something like that, no? So makita nato kay Zona na ang tao mismo aware nga dunay animalistic side ang character trait sa tao. Ngano man mao na siya ang nefesh side of the soul. Nga kini siya gustong pirming masuko, gustong pirmi manghambog, magpagarbo, no, pride, lustful, no, mailibgon, no, sa mga unod nun nga mga butang. Whereas ang nishama, gustong obedience, gustong kindness, gusto nga mo himo o maayong butang adto sa uban, showing gamilot kesidim, now acts of kindness to others. So ang nishama gusto siyang mag-obey, gusto siya nga ang atong body magamit for his purpose. Gusto sa nishama nga gamiton ning ato ang body para kaniya, especially kining atong pag istorya ba, kanatong sinultihan, kinatong ba. Now, ang atong ba gusto ni Hashem nga gamito ni for the sake sa mga divine purpose. Ang atong sinultihan. Tungod kay ang unang sala nga miabot sa kalibutan, mao ang lesyon hara. Kining evil speech sa dihang ang bitin, iyahang daot ang Creator sa iyang sinultihan. I-accuse niya. Og tungod atong lesyon hara nga gihimo sa bitin, ni ipikto kini sa tibuok kalibutan. Ang mga tao dili magpalupig. No? Sige, dinautay. Paminawar ko ninyo ng mga politiko. Hala, way unong dinautay. Tubagon ron pagkat
social media. Mga tao, wala sila kabalo. Unsa na ilang baba? Abi nila, gamiton lang na sa pagprotekta siyang kaugalingon hangtod nga nagsulti na siyang mga evils. Nga tong baba, gusto sa Nishama nga gamiton nga naman ang atong thoughts, speech, and actions. Gitawag siya og garments of the soul. Sinina siya sa ato ang kalag. Ang atong lawas, mga kaigsunan, nga atong gisulubag physical nga sinina, ang tuyo nato, mao nga tabunan nato ang atoang mga private parts. Di ba makita mo mga tao diyang baklay-baklay, way sinina, way pantalon, walay underwear. Something is wrong with his mind. Now, something is wrong with that person. He is not normal. Pero kung makita tag-tao nga, disente kayo, galak ko, wow. Now, so, ang katuyuan nga nung sulod tag sinina, para tabunan nato nga to ang mga panit. Whereas, ang garments of the soul, lahi. Ang garments of the soul, dili aron tabunan, kundili aron hinoon i-express or i-reveal, ipadayag kung unsay nasa sulod. Now, first sa atong thoughts, yagikan sa atong thoughts, mugawas itong baba. Kung unsay gisulti sa tao, siyang baba, it is an expression of what he thinks in himself. Kung sa iyang giisip, kung sa iyang gunahuna, kung sa iyang imagination, kini bigawas sa iyang sinultihan, bigawas na siyang baba. O sa pagsulti sa tao, sa pulong siyang baba, iyang gi-express ang iyang soul. Iyang gipadayag, unsay iyang kalag. Siyang klaseng kalag siya. Dominated ba siya sa nishama or ruled ba siya sa animalistic side? Mailhan sa iyang sinultihan. Hayop ba ang nagkontrol niya? Ang iya bang makahayop nga side? Or ang iyahang balaang side? And then atong action. Followed with the action. Ang mga action nato, expressions sa ato ang soul. Makitaan, mailhan sa uban. Kung unsang klaseng tao, kanang tawhana, tungod siyang actions. Kumbaga, nagsigi kag himo og lamisa, bangko, tungod kay nag-express sa imong kaugalingon nga panday ka. Panday ning tawhana. Na? Nag-drive siya og taxi. Driver ning tawhana. Ay, nagkabulingit siya, jay, nagka-asiti siya, kay nag-overhaul siya ang makina. Mekaniko ning tawhana. So, we can find na ang atong actions expresses our being, expresses what is inside. Gi-express ato ang Genesis, verse 15. Vayipach Hashem Elohim et ha'adam. Vayanikihu vegan Eden li avdo or shamero. We can find the two verbs here. Li avdo and li shamero. Unsa na li avdo? That is, to work. What is li shamero? To guard. So we can find two things, to work and to guard. Nga naman, because part of Hashem's creation is the bad. Good and evil were part of His creation. Isaiah 45:8. Light and dark, good and bad. Evil or good.
Now, if Hashem is good, nga naghimo pa siya evil. Because the evil can even bring good. Bisag evil, pagkatod siya good. And that's why it's a part of creation. And therefore, since na evil, si Adam gisugo nga to work and to guard. Mugardya siya. That is to fix the world for Hashem. I-fix ang kalibutan para kay Hashem. Daghang mga tao masayod, unsay iyahang tuyo nganong nahimugso siya ning kalibutan. Butang wa niya ginusto o pamilya pod nga wa niya isipa nga diha siya mahimugso. And there are many people who don't know the reason why. Mga kaigsunan, doon natay secret task. Title ani is Nishama. Kantahan ako bisag walay musika. Bisag walay tugtog. Ang Nishama ang Nishama ang nagahatag sa kinabuhi. Ang Nishama mo'y naghatag sa kinabuhi. No? Gikan kang Hashem, nga siya lang ang putli. Gikan kang Hashem. Okay? Nga putli. Sa matag nila lang nga buhi. Gihatag sa matag nila lang, matag usa, nga mga buhi. Kang Hashem balik sa iyang pag-uli. Kasagaran mga tao, wala kabalo na mubalik siya kay Hashem. O niya, maghimog accounting si Hashem. Have you done your mission? Soul, kalag. Imo bang nahimo imong mission? Diyo, unsa day akong mission? Managingon nga, dapat dito unta ka ng utada. Awit sa Nishama pagakantahon ta. Awit nga hulad sa kasing-kasing ta. Ang pagtuon sa tura pagahimuon ta, pagtuman sa mitzvah pagabuhaton ta, ilakip sa kabisi ang sugo niya, aron makabutang katuyuan niya. Awit sa Nishama pagakantahon ta, awit nga hulad sa kasing-kasing ta, mga huni sa pagdaig ihalad ta, kinapuhing hinulaman ampingan ta. Daghang mga tao kabalo hinulaman ang kinabuhi. Kabalo mo sa word nga hinulaman? Dito ko sa tagom atong Domingo ng utada ko, unsay English sa hinulaman eh. Baro inko. Tagay pa daw kog lay English. Lent. Inko tagay pa kog lay English. Loan. Mao. No?
ang atong ni Shama, ang atong kalag, loan. Hala, daghan wa kabalo, aday tay loan. Dako kayo tag loan. Nga gani tungod sa atong loan, nabuhi ta. Kay kung wala pa ta nag-loan o kalag, dili ta mabuhi. Kung wala ta gipaloan. Walay ikaw. Kumbaga, walay Azaria, Gilbert, kung wala ko gipaloan. Wala pud ka. Kung imo ngalan si Nerio, si Pepe, wala si Nerio, wala si Pepe, kung wala siya gipaloan ni Hashem. Therefore, ang ato ang Nishama, loan siya. And someday, somehow, ang tag-iya, kung baga, siya nga nagpaloan, maningil, whether without your knowledge or with your knowledge. Whether ikaw nasayod or wala nasayod, or ikaw nakabalo, wala kabalo, whether you're ignorant or not. Whether mingon ka, wala ko kabalo, nga maok kanunay kasagarang defense mechanism sa tao. Kung na siya sa, natrap siya nga, violate siya, nakahimo siya mali, nakahimo siya og sayop, mingon na siya, wala ko kabalo. Wala ko kabalo. Mao nang gihatag ang Torah para kabalo ka. The Torah was given for us to know what is permitted and what is forbidden. What is right and what is wrong. What is good and what is evil. Only the Torah can give. Only the Torah can tell. And that's why we need to study the Torah. Kinahanglan atong tunan ang Torah. Now, pagtuon sa Torah, pagahimuon ta. Pagtuman sa mitzvah, pagabuhaton ta. Ilakip sa kabisi ang sugo niya. O di ara, kasagarang mga tao, ingnon nimo, magtuon ta. Apil ta sa study. Busy ko. Ilakip sa kabisi ang sugo niya, aron makabot ang katuyuan niya. Naay misyon ta, naay katuyuan gihatag siya Hashem para nato. Kini nga misyon na alamang sa Torah. Nagkinahanglan kini og active participation sa matag tao. Dili na pwede, ang Ginoo na'y bahala nako, asa ko niya ibutang, anturapog ko, Ginoo ko siya, gamhanan siya, siya lang mahibalo nako. Mga kaigsunan, kinahanglan tag active participation, active belief sa atong Creator. Mga kaigsunan, panahon na study tag Torah, kay Torah lamang ang naghatag dato og katinuan nga masayod ta unsay tama unsay mali. Ulag tay oras mga kaigsunan kanyo nga buot papers tong learning classes matag Miyerkules gabi o sa Sabado sa gabi alas 7. Sa ngalan sa atong partner speaker sa Lawak Engineer Ronel Mandres, Roy Johnson Station Manager kini si Muri Azaria Gilbert Pinyo sa mga ibutanan. Shalom Aleichem, Dilitra.